Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at tumatanggap ng pensyon mula sa SSS, pakinggan ninyo ito ng mabuti dahil ang balitang ito ay direkta sa inyong bulsa ngayong Marso 2026. Hindi ito biro, hindi ito chismis. Ito ay isang opisyal na pagbabago na maaaring magbigay sa inyo ng dagdag na pera o bawasan ang inyong pensyon, depende sa kung paano kayo maghahanda. At ang pinakamalaking sorpresa, maraming seniors ang hindi pa nakakaalam na ang kanilang 13th month pay ay ilalabas ng mas maaga ngayong taon at kung hindi kayo magiging handa, maaaring lumipas ang deadline nang hindi kayo nakakatanggap ng ni isang piso. Isipin ninyo ito, nagtatrabaho kayo ng halos 30-40 taon. Nagbayad kayo ng kontribusyon sa SSS bawat buwan, bawat taon, ng walang sawa. At ngayon na panahon na para sa inyong reward, ang inyong 13th month pay at regular na pensyon, dapat na maaari ninyong makuha ang bawat piso na nararapat sa inyo. Ngunit nakakalungkot na sabihin, ayon sa mga ulat, libo-libo ang mga SSS pensioners na napalampas ang kanilang mga benepisyo dahil lamang sa kawalan ng impormasyon. Hindi dahil hindi sila karapat-dapat, hindi dahil nagkamali sila, kundi dahil walang nagpaliwanag sa kanila ng malinaw at maayos. Kaya nandito ako ngayon. Ipapaliwanag ko sa inyo ang lahat, ang eksaktong halaga, ang tamang petsa, ang mga dapat na gawin, at ang mga bitag na kailangang iwasan para masiguro ninyong hindi kayo makaligtaan ng kahit isang sentimo ng inyong pinaghirapang benepisyo. Una sa lahat, pag-usapan natin kung ano talaga ang tinatawag na 13th month pay para sa mga SSS pensioners dahil marami sa ating mga lolo at lola ang nalilito rito. Hindi ito katulad ng 13th month pay ng mga empleyado na ibinibigay ng employer tuwing Disyembre. Para sa mga SSS pensioners, ang tinutukoy natin ay ang inyong additional monthly pension o kung minsan ay tinatawag na bonus pension na karaniwang inilalabas ng SSS isang beses sa isang taon bilang pasasalamat sa inyong matagal na serbisyo at kontribusyon. Ngayong Marso 2026, ang SSS ay nag-anunsyo ng espesyal na paglalabas ng pondo na ito ng mas maaga kaysa sa karaniwan. Ang dahilan, kinikilala ng pamahalaan na maraming seniors ang nagdurusa pa rin sa pagtaas ng presyo ng pagkain, gamot at iba pang pangunahing pangangailangan. Kaya bilang tugon, inilipat ng SSS ang petsa ng release para matulungan ang ating mga seniors na harapin ang mga gastusin nang hindi naghihintay hanggang katapusan ng taon. Ang karaniwang halaga ng 13th month pay para sa isang SSS pensioner ay katumbas ng isang buwan na inyong regular na pensyon. Kung ang inyong buwanang pensyon ay 5,500 piso, iyon din ang makukuha ninyo bilang 13th month pay. Kung 3,200 ang inyong buwanang pensyon, 3,200 din ang inyong bonus. Simple ang formula, ngunit malalim ang halaga nito para sa isang senior na nagtatrabaho sa limitadong kita. Ngayon, ang pinakamahalaga at pinaka-inaabangan na tanong, kailan ba talaga nilalabas ang pera? Ayon sa pinakabagong impormasyon mula sa SSS, ang payout para sa Marso 2026 ay magaganap sa loob ng unang 2 linggo ng Marso para sa karamihan ng mga pensioners. Ngunit, at ito ay isang malaking ngunit, ang eksaktong petsa ng inyong pagtanggap ay nakasalalay sa inyong mode ng payment. Para sa mga pensioners na gumagamit ng UMID card bilang ATM, ang pera ay karaniwang na-credit ng direkta sa inyong account sa loob ng unang 5 hanggang 7 araw ng buwan. Para sa mga nakaka-receive ng pera sa pamamagitan ng Land Bank, DBP o iba pang accredited na bangko, ang kredito ay maaaring dumating sa pagitan ng ika-4 hanggang ika-10 araw ng Marso. At para sa mga nangongolekta pa rin ng pera, ng personal sa SSS office o sa pamamagitan ng authorized payment centers tulad ng Bayad Center o SM Business Center, ang schedule ay maaaring mag-iba depende sa inyong rehiyon. Ang pinakamahalagang bagay na dapat ninyong gawin ngayon,
hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, ay tiyakin na ang inyong contact information at bank account details sa SSS ay updated at tama. Dahil kung may mali kahit isang numero sa inyong account, ang inyong pera ay maaaring i-hold o i-return ng bangko at magiging abala ang proseso ng muling pagkuha nito. Punuin ninyo ang inyong tasa ng kape at kunin ang inyong SSS card. Siguraduhin ninyong alam ninyo ang inyong pensioner reference number at ang bangko kung saan kayo nakaregister. Ngayon, kausap ko kayo bilang isang kaibigan. At ang isang tunay na kaibigan ay nagsasabi ng katotohanan. Kahit mabigat itong marinig, mayroon tayong kailangang pag-usapan, ang tinatawag na pension reduction o clawback. Ito ang sitwasyon kung saan ang SSS ay maaaring bawasan ang inyong pension o humingi ng refund mula sa inyo kung may natuklasan silang irregularidad sa inyong account. Ang isa sa pinakakaraniwang dahilan ng pension reduction ay kung ang isang pensioner ay natuklasang nagtrabaho pa rin ng regular at nakatanggap ng sahod habang tumatanggap ng pensyon. Ayon sa SSS rules, ang isang pensioner na below 65 years old at nagtatrabaho pa rin ay maaaring masuspend ang kanyang pensyon habang may aktibong trabaho. Kung kayo ay nagtatrabaho pa, kahit part-time, at tumatanggap ng pensyon, kumonsulta muna sa SSS para malaman ang inyong eksaktong status at iwasan ang future na problema. Ang isa pang dahilan ng clawback ay kung ang isang beneficiary ay patuloy na tumatanggap ng pensyon ng isang namatay na pensioner nang hindi ini-inform ang SSS ng pagkamatay. Ito ay nangyayari minsan sa mga pamilya na hindi agad naguulat ng pagkamatay ng kanilang mahal sa buhay. Ang SSS ay sineseryoso ito at maaari nilang humingi ng refund ng lahat ng natanggap pagkatapos ng petsa ng kamatayan. Kaya naman, kung may namatay na kamag-anak sa inyong pamilya na dating SSS pensioner, tiyakin ninyong na-report na ito sa SSS sa lalong madaling panahon. Sige, pag-usapan naman natin ang masasayang parte. Ang mga benepisyo na maraming seniors ay hindi alam na mayroon sila. Una, ang dependence pension. Kung kayo ay may minor na anak or dependent na anak na may kapansanan, kayo ay may karapatang humingi ng dagdag na 5% ng inyong basic pension para sa bawat dependent hanggang 5 dependents. Ito ay karaniwang katumbas ng 1,500 hanggang 3,000 piso bawat buwan na dagdag sa inyong regular na pensyon at maraming seniors ang hindi nito nalalaman. Pangalawa, ang Medicare o PhilHealth integration. Bilang isang SSS pensioner, automatiko kayong naka-enroll sa PhilHealth sa pamamagitan ng inyong SSS contributions. Ngunit ang tanong ay, gumagamit ba kayo nito? Maraming seniors ang nagbabayad pa rin ng full price sa ospital dahil hindi nila alam na sila ay may aktibong PhilHealth coverage. Ang inyong PhilHealth card na nakalink sa inyong UMID ay maaaring mag-cover ng malaking bahagi ng inyong hospitalization at outpatient consultation costs. Gamitin ninyo ito sa bawat pagbisita sa ospital o klinika. Pangatlo, ang loan offsetting. Kung mayroon kayong natitirang SSS loan, salary loan, calamity loan, or iba pa, at hindi kayo nagbayad, ang SSS ay maaaring mag-deduct ng malaking halaga mula sa inyong 13th month pay. Bago dumating ang Marso, sulitin ang pagkakataong ito at tawagan ang SSS hotline 1455 para malaman kung mayroon kayong outstanding loans na maaaring makabawas sa inyong inaabangan na bonus. Ngayon, pag-usapan natin ang buwis o ang kawalan nito. Nakakatuwa pero maraming seniors ang nag-aalala na baka may bawas na buwis sa kanilang pensyon. Ang magandang balita, ayon sa kasalukuyang batas sa Pilipinas, ang SSS pensyon ay hindi subject sa income tax. Kaya ang inyong buong buwanang pensyon at ang inyong 13th month pay ay walang babawas na buwis ng pamahalaan. Ang lahat ng perang iyon ay para sa inyo. Gayunpaman, may isang mahalagang caveat. Kung kayo ay may iba pang source ng kita tulad ng rental income, negosyo o part-time na trabaho, ang mga income na iyon ay maaaring pa ring subject sa income tax
kahit ang inyong pension ay hindi. Kaya kung kayo ay may mixed income, matalino ang pagkonsulta sa isang accountant o sa BIR para malaman ang inyong full tax situation. Huwag payagan ang tax issues na lumaki ng walang solusyon. Mas madali at mas mura ang magsimula ng tama kaysa ayusin ang mga problema sa bandang huli. Mahal kong mga lolo at lola, alam ko na ang pagpunta sa SSS office ay minsan ay nakakapagod at nakakainis. Mahabang pila, mainit ang panahon, at minsan ay hindi malinaw ang mga proseso. Kaya naman bibigyan ko kayo ng mga praktikal na tips na makakatipid ng inyong oras at lakas. Una, gamitin ninyo ang My SSS online portal. Maaari kayong mag-register sa mys.gov.ph gamit ang inyong SSS number at isang email address. Sa pamamagitan ng online portal, maaari ninyong makita ang inyong contribution history, loan balance, pension status, at marami pa, nang hindi na kailangang lumabas ng bahay. Kung hindi kayo sanay sa teknolohiya, humingi ng tulong sa inyong anak or apo para i-set up ito para sa inyo. Isang beses lang kailangang i-set up at pagkatapos ay napakadali na. Pangalawa, kung kailangan ninyong personal na pumunta sa SSS office, pumunta ng maaga, idealmente ay bago mag-alas 8 ng umaga para maiwasan ang pinakamataong oras. Magdala ng photocopy ng lahat ng inyong documents, inyong SSS ID, UMID, birth certificate, at anumang sulat na natanggap ninyo mula sa SSS. Mas mabilis ang proseso kung kumpleto ang inyong mga dokumento sa unang pagbisita. Pangatlo, gamitin ang SSS hotline na 1455 para sa mga simpleng katanungan tulad ng checking ng inyong pension status, account balance, or loan balance. Hindi na kailangan pang pumunta sa opisina para sa mga ganitong simpleng inquiry. At kung gusto ninyong mag-file ng reklamo o concern, maaari rin kayong mag-email sa memberrelationssa.gov.ch. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakamahalaga para sa inyong kinabukasan. Paano ba ninyo dapat gamitin ang inyong pensyon at 13th month pay para mapakinabangan ito ng husto? Hindi lang ito tungkol sa pagtanggap ng pera. Ito ay tungkol sa pagiging matalino sa pagpapairal nito. Una, pag natanggap ninyo ang inyong 13th month pay ngayong Marso, huwag gastusin ang lahat ng sabay. Alam ko nakaka-tempt na bilhin ang mga bagay para sa inyong mga apo o kaya ay magsaya ng konti. At okay lang iyon, nararapat kayo ng kasiyahan. Ngunit subukan ninyong mag-set aside ng kahit 10 hanggang 20% para sa emergency fund. Ang medisina, ang biglang sakit, ang biglaang gastusin, ang mga ito ay hindi nagbababala. Ang magkaroon ng kahit 10,000 o 15,000 piso na nakatabi sa bangko ay nagbibigay ng kapayapaan ng isip na walang kapalit. Pangalawa, kung mayroon kayong outstanding na SSS loan na may mataas na interest, isaalang-alang ang paggamit ng bahagi ng inyong 13th month pay para bayaran ito. Mas mabuti ang mabayaran ng utang ngayon kaysa patuloy na magbayad ng interest na nagpapaliit sa inyong buwanang pension. Pangatlo, pag-isipan ang pagbubukas ng savings account sa Land Bank or DBP na may magandang interest rate para sa seniors. Ang mga bangkong ito ay may espesyal na programa para sa senior citizens na nagbibigay ng mas mataas na interest kumpara sa regular na savings accounts. Kahit maliit ang simula, ang ugaling mag-ipon ay nagdadala ng malaking pagbabago sa loob ng 1 taon o 2. Ngayon, hindi ko malilimutan ang ating mga kababayan na government employees at retirees na kasapi ng GSIS. Para sa inyo, ang sitwasyon ay medyo naiiba, ngunit pantay na mahalaga. Ang GSIS ay may sariling sistema ng pension payout at ang inyong 13th month pay na tinatawag nilang Christmas gift or year-end bonus ay karaniwang inilalabas sa iba't ibang schedule kaysa sa SSS. Para sa mga GSIS pensioners, ang buwanang pension ay automatikong na-i-credit sa inyong designated na bangko karaniwang sa Land Bank. Ang mga naka-enroll sa eCard Plus ay makakakita ng direktang credit sa kanilang account. Kung hindi pa kayo naka-enroll sa electronic payment, lubos na inirerekomenda ng GSIS na gawin ito para sa mas mabilis at mas ligtas na pagtanggap ng inyong pensyon.
Kodeyo ng SSS, ang GSIS ay nag-aalok din ng mga benepisyo tulad ng GSIS Life Insurance, Educational Loan at iba pang programa. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na GSIS office o pumunta sa gsis.gov.ph para malaman ang lahat ng benepisyo na nararapat sa inyo. Mga minamahal nating seniors, sa lahat ng oras na ginugol ninyo sa pagtatrabaho, sa pagpapalaki ng inyong pamilya, at sa pagbabayad ng inyong mga obligasyon sa pamahalaan, nararapat kayong malaman ang bawat benepisyo na para sa inyo. Hindi kayo mangaling ng tulong, hindi kayo nagmamakaawa. Hinahanap ninyo ang inyong sariling perang pinagbagsakan ng inyong pagod at tiyaga sa loob ng maraming dekada. Ang mensahe ko sa inyo ngayon ay simple, maging handa. I-update ang inyong mga detalye sa SSS or GSIS. Tiyakin ang inyong bank account information. Alamin ang inyong pension amount at ang petsa ng release. At huwag palampasin ang inyong 13th month pay ngayong Marso 2026. Ibahagi ang video na ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kapatid, sa inyong mga kapitbahay na senior dahil ang impormasyon ay ang pinakamahalagang regalo na maibabahagi ninyo sa kanila. Kung may katanungan kayo, ilagay sa comments sa ibaba at susubukan naming sagutin ang bawat isa sa inyo. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para palagi kayong updated sa mga pinakabagong balita tungkol sa inyong pensyon at benepisyo. Ingat kayo lagi at nawa ay palagi kayong malusog at maayos ang buhay. Salamat po. Salamat!